Okay, so there are two types of right triangle. Can you still hear me? Okay, so there are two types of special right triangle. Yun nga yung 45, 45, 90 degrees and 30, 60, 90 degrees. So kung mapapansin nyo, ito po, ang tinutukoy po natin dito is yung sukat ng tatlong angle. So para again, balikan natin yung definition ng right triangle natin. Sabi natin, para masabi natin na ang triangle is a right triangle, dapat meron po siyang isang 90 degrees na angle. So yung isa 90 degrees, and alam naman natin, kapag inad po natin yung tatlong angles ng isang triangle, they are equal to 180 degrees. Okay? So, tingnan nga natin itong 45, 45, 90 degrees. So, pag inad natin yung tatlong, ayan, tingnan muna natin yung first type, which is the 45, 45, 90 degrees right angle. And this is also called as the 45, 45, 90 degrees right angle theorem. Okay? Ay, right triangle theorem. Okay, so yung 45, 45, 90, pag inad natin yan, they are equal to 180 degrees. So, ibig sabihin, so meron tayong isang 90 degrees, so this is an example of a right triangle. Yung dalawang other angles nga, which are acute angles, are both 45 degrees. So, ibig sabihin kung 45 degrees ito, itong dalawa na to, kung 45 degrees sila, pwede nating masabi na itong triangle na to is an isosceles triangle. Pag sinabi nating isosceles triangle, meron siyang dalawang side na congruent. So yung dalawang side niya ay congruent. Tapos itong isang angle na to, yung naka-square corner, yun na po yung 90 degrees natin. So equal yung dalawang angle, so therefore equal din po yung dalawang side natin dito. So this is an example of isosceles triangle. So according to the 45, 45, 90 degrees right triangle theorem, sabi dito, ito yung kanyang statement. Ayan, sabi dito, in a 45, 45, 90 degrees triangle, the legs are congruent. The length of the hypotenuse is square root of 2 times the length of a leg. Okay? So, kung ano man yung measure ng leg natin dito, they are equal. So, let's say for example, ang measure natin halimbawa, teka, meron ba tayo dito ano? Ang measure natin halimbawa ay tig 1 sila. Let's say 1. Yung isang leg ay 1, plus the other leg is 1. Tapos ang hypotenuse natin ay square root of 2 times the leg. So kung 1 lang naman yung leg natin, ang hypotenuse natin, tingnan nyo dito ha, ang hypotenuse kasi is square root of 2 times the leg. So kung ano man yung sukat ng leg, i-multiply lang natin siya sa square root of 2 para makuha natin yung hypotenuse. So kung ang leg natin halimbawa, ang isang leg ay 2. So yung another leg is also 2. Ano yung magiging hypotenuse natin? Anyone nga? Ano yung magiging hypotenuse natin kapag ang dalawang leg natin ay tig 2? Yung measurement niya ay tig 2. Again, ang hypotenuse ay makukuha gamit ang formula na to, that is square root of 2 times the leg. Okay, so sabi kanina kung ang leg daw natin ay 2, ano yung hypotenuse? So ang gagawin lang natin, i-multiply natin yung 2 sa square root of 2. So ang lalabas ay 2 square root of 2. Sige nga, magpakita tayo dito ng whiteboard. Ayan, so halimbawa sabi ko nga kanina, kung ang leg ay 2, pala, wait lang. Tapos yung isang leg ay 2 din, para, ayan, kung ang dalawang leg natin ay ito kasi nga equal siya. So para makuha natin yung hypotenuse, lagi lang natin siyang i-multiply sa square root of 2. So ang magiging hypotenuse natin dito ay 2 square root of 2. So i-multiply lang natin siya palagi para makuha natin yung hypotenuse. Okay?
So, pag nawawala naman yung legs, so tingnan nyo lang yung hypotenuse din, tatanggalin nyo lang yung nasa labas. So, tatanggalin nyo lang yung square root of 2 para makuha nyo yung leg. So, ganun lang yung ginagawa natin. So, halimbawa, ibahin natin ng konti para tingnan ko kung naintindihan. Kung ang isang leg ay 3, tapos the other leg is also 3, ano yung hypotenuse? Ano yung magiging hypotenuse natin? Kung ang isang leg ay 3, so the other leg is also 3, ano yung magiging hypotenuse natin? Again, i-multiply lang natin yung 3 sa square root of 2. So, ang hypotenuse natin ay 3 square root of 2. Again, nilalagyan lang natin siya ng square root of 2. Naiintindihan po ba? Yes, sir. Kung naiintindihan. Yun yung basic concept ng ating 45, 45, 90 degrees. Okay, kasi ito mamaya magmamatter sa unit circle. Okay, again, i-multiply nyo lang po yung isang leg sa square root of 2, makukuha na po natin yung hypotenuse. Okay, so yan na po yung, yes po. Yan po yung 45, 45, 90 degrees. Pwede nyo i-screenshot kung magsusulat kayo sa inyong, or kung naisulat nyo na, matagal naman nakapost kanina pa. Okay, so bukod sa 45, 45, 90 degrees, again, ang sum ng tatlong angles na yan ay 180 degrees. Next po natin, okay, so find the length of the hypotenuse of the given triangle. So meron tayo dito sa letter A, ang measure daw ng isang leg ay 8. Tandaan nyo ha, ang hypotenuse ay opposite ng 90 degrees angle. So alam natin na ang hypotenuse dito ay yung M. Tapos dito sa kabila yung letter B, ito ang hypotenuse natin, yung R. Kasi katapat po siya nung 90 degrees. Okay? So yun po yung hypotenuse natin, katapat ng 90 degrees. So kung ang isang leg dito ay 8, automatic, no? 8 na rin itong kabila. So, ano yung hypotenuse natin? Ano po yung magiging hypotenuse natin kung 8 po yung bawat leg? 8 square root of 2. Okay. Very good. So, lalagyan lang natin ng square root of 2. So, ang hypotenuse natin, yung M natin, is equal to 8 square root of 2. Next. Sa letter B naman, ang isang leg natin ay 3 square root of 3. So, automatic, itong isang leg ay 3 square root of 3 din. Okay? So, natatandaan nyo ba yung nagko-conjugate tayo? Diba? 3 square root of 3 yan. So, i-multiply lang po natin yan. Diba? 3 square root of 3, i-multiply sa square root of 2. Tandaan nyo, coefficient times coefficient, radicand times radicand. So ano yung magiging hypotenuse natin kung ang leg ay 3 square root of 3? So pag minultiply natin yan, wala namang coefficient yung square root of 2. So understood na 1 lang yan. So multiply lang natin yung 3 dun sa coefficient niya. So dahil 1 lang naman siya, so copy lang natin yung 3. Ngayon, multiply natin yung radicand by radicand. So square root of 3 times square root of 2 is square root of 6. Okay? So, ang hypotenuse natin ngayon dito ay 3 square root of 6. Sige, magbibigay tayo ng dalawa pang halimbawa. Paano ko ang leg natin ay 6. Ano po ang hypotenuse? Ang leg ay 6. 6 square root of 2 po. Okay, 6 square root of 2. Very good. So, nilagyan lang natin ang square root of 2. How about kung ang leg natin ay 2 square root of 5? Ano po ang hypotenuse? 2 square root of 10 po. Very good. 2 square root of 10.
Lagay ko naman ay malinaw. So again, lagi lang natin itong i-multiply sa square root of 2. Okay. So pagkatapos natin sa 45, 45, 90, punta naman tayo sa isa pang special right triangle. Ito naman ay tinatawag na 30, 60, 90 degrees. Okay? So, I assume nakikita niyo pa rin yung sinasabi ko dito ha. So, sabi dito sa 30, 60, 90 degrees, again, pag inad niyo yan ulit, they are equal to 180 degrees ha. 30, 60, 90. 180 degrees pa rin yan lahat kasi galing pa rin yan sa triangle. Okay, so sabi dito sa 30, 60, 90 degrees, in a 30, 60, 90 degrees triangle, the length of the hypotenuse is twice the length of the shorter leg. Then the length of the longer leg is square root of 3 times the length of the shorter leg. So medyo malilito kayo dun sa statement, no? Pero ito kasi yung ano niyan. Ito kasi yung parang summary niya. Ang hypotenuse daw is equal to 2 shorter leg. Pag sinabing 2 shorter leg, i-multiply lang natin yung shorter leg sa 2. Okay? So para makuha yung longer leg, i-multiply lang natin yung shorter leg sa square root of 3. So napakahalaga ng shorter leg, no? Kasi siya yung i-multiply natin para makuha yung hypotenuse. Halimbawa, para makuha yung hypotenuse, dapat alam natin si shorter leg kasi i-multiply natin siya sa 2. Para makuha natin si longer leg, syempre dapat alam pa rin natin si shorter leg kasi i-multiply natin siya sa square root of 3. Dalhin ko lang ito sa board para makapagsulat ako. Okay, so paano ba natin malalaman kung nasaan si shorter leg? Okay, so sabi natin kanina, si hypotenuse ay katapat ni 90 degrees. So ito si hypotenuse, no? Katapat siya ni 90 degrees. Okay, so nakikita natin ngayon may dalawang angle din. Yung 60 degrees, saka yung 30 degrees. Yung smaller angle measures 30 degrees, while the larger angle measures 60 degrees. So yung largest is yung 90, yung right angle natin. So napakadali lang makita kung nasa ng shorter leg. Si shorter leg ay opposite ni smaller angle. Ang smaller angle natin dito ay si 30 degrees. So yung katapat niya, automatic yan po yung shorter leg. Okay? Tapos yung larger angle natin na 60 degrees, yung katapat niya naman po, ito po naman yung longer leg. So nakadepende tayo sa mga angles, okay? So again, yung 90 degrees, katapat niya yung longest side, okay? Which is the hypotenuse. Tapos yung shorter leg, katapat niya si smaller angle, which is 30 degrees. Tapos yung longer leg, katapat niya naman si larger angle, which is 60 degrees. So doon natin makikita yan. Tapos again, yung formula natin na gagamitin is ito. So para makuha sa hypotenuse, that is 2 times the shorter leg. Times po yan. Tapos para makuha natin si longer leg, square root of 3 times the shorter leg. Okay? Paki-jot down po yan ha. Para makapunta na tayo sa mga examples. Or pwede rin po tayong mag-screenshots. Find the lengths of the sides represented by the variable S and T. Balikan natin yung formula. Yung hypotenuse is 2 shorter leg, 2 times shorter leg, tapos yung longer leg is square root of 3 times the shorter leg. Okay, so dito sa example natin, meron tayong given na 9. Itong 9 na to. Ang una kong tanong, si 9 po ba ay shorter leg or longer leg? Longer leg. Okay, this is the longer, no? Though nakikita siya sa drawing na longer talaga siya, no? Pero minsan talagang tinitrick kayo. Dapat alam nyo kung nasan si longer leg. So siya yung katapat ni 60 degrees. So ang hypotenuse natin ay si S.
Tapos si shorter leg ay si T. Nako, this time nawawala si shorter leg. So, hindi natin makukuha si hypotenuse. Kasi para makuha natin si hypotenuse ay si shorter leg. So, ang makukuha lang natin muna ay si shorter leg kasi meron tayong longer leg. So, para makuha si longer leg, gagawin ko na lang LL yan si longer leg. Ano nga ulit ang formula natin para makuha si longer leg? Shorter leg times square root of 3. Si shorter leg times square root of 3. So, ang gagawin natin dahil wala naman tayong shorter leg, pero meron tayong longer leg, isa-substitute natin yung 9 sa longer leg. So, yung longer leg, papalitan na natin ng 9 equal to shorter leg square root of 3 kasi nga na-multiply na natin. So, para makuha yan, para makuha natin to, i-divide natin both sides by square root of 3. Para matanggal na to dito, ang matitira na lang ay si shorter leg. So, ang makuha natin is 9 square root of 3. Pero sa pagkakatanda natin sa, tingnan nyo, merong application ng radical. Bawal po tayo magkaroon ng radical sign sa denominator. So, ang gagawin po natin, tatanggalin natin. So, 9 square root of 3, i-multiply din po natin, syempre, sa square root of 3 para matanggal yung radical sign sa denominator. So, ang mangyayari dyan ay 9 square root of 3 over square root of 3 times square root of 3 is square root of 9. Tapos, i-simplify lang natin, 9 square root of 3. Anong square root of 9? Di ba 3? Tapos, cancellation, ito ay magiging 3, ito ay magiging 1. So, ang matitira na lang ay 3 square root of 3 over 1. So, 3 square root of 3 divided by 1 ay 3 square root of 3. So, ibig sabihin, ang shorter leg natin ay 3 square root of 3. Paano po natin ngayon malalaman si hypotenuse? Si hypotenuse ay shorter leg times 2. Okay? So, hypotenuse is equal to, ang shorter leg natin meron na 3 square root of 3. So, multiply lang natin yan sa 2. So, 3 square root of 3 times 2. So, coefficient or numbers sa labas times numbers sa labas over square root of radicand times radicand. So, yung kabila naman ay walang radicand. So, or radical sign. Or radical. So, ang i-multiply lang natin dito, yung 3 sa labas, tsaka yung 2. So, 3 times 2 is 6. Tapos, ikakopy lang natin yung square root of 3. So, ibig sabihin, si hypotenuse natin ay 6 square root of 3. So, minultiply lang natin siya sa 2. Bibigyan ko kayo ng example na meron namang shorter leg. Na ano na ba to? Na kopya nyo na? Di po, sir. Or screenshot? Example pa dito. Sige, bibigyan ko na lang kayo dito. Trying ko lang. So, kunwari wala muna tong 9. Trying ko. Tapos, gawin natin siyang X. Tapos, meron na tayong shorter leg. Bawa si shorter leg natin, let's say, 5 square root of 2. So, anong X natin at anong S natin? So, shorter leg is 5 square root of 2.
times 2 lang po natin. So 5 times 2 is 10. Square root of 2. Square root of 3, square root of 3. Sorry. Or baka may nag-message dyan. So, 5 lang po yan. Tapos multiply natin to. Square root of 2 times square root of 3 is square root of 6. Sorry. Sa square root of 3 natin siya i-multiply kapag ang hinahanap ay longer. Okay? So, sige nga. Kapag 6 square root of 5 ang shorter leg, ano ang longer leg natin? 6 square root of 15 po. Okay, very good. So, 6 square root of 5 lang times square root of 3. So, that is 6 square root of 15. Sino yung nagsalita? Ako po, Sorry. Sir Blessy. Classy, very good. Okay, paano naman ang hypotenuse? 12 square root of 12. square root of 5 po. Okay, so 6 square root of 5 times 2. So 6 times 2 is 12 square root of 5. Okay? So expect nyo ganyan yung mga magiging activity nyo tomorrow. Ha? Okay, any question? None po. None. Okay, so try muna natin. Okay, punta na tayo sa unit circle. Ito, kung saan nanggaling ang mga binigay sa inyong table nung nakaraan. Okay, so trivia. Trivia muna. Okay, ang tawag natin dito is a unit circle. Bakit siya tinawag na unit circle? Kasi mula sa center nitong circle na ito, mula sa center ng circle, papunta doon sa on the circle, ito, nakikita nyo, from the center papunta dito sa circumference ng circle, yung buong palibot ng circle, yung linya na yan, hanggang dito sa center, ang radius niya ay equal to 1. Kaya siya unit circle. Kasi ang ibig sabihin ng unit ay 1. Okay? So lahat po yan, lahat ng guhit na nakikita nyo ngayon, yung mga broken line na yan, ang lahat ng sukat niyan ay 1. Okay? Kaya ang tawag natin dyan ay unit circle. So dito manggagaling yung table na ginawa, na kinopya nyo last week. Okay? So umpisahan natin. Umpisahan natin dito sa 30 degrees. So lalagay ko muna siya sa board. Okay, umpisahan natin dito sa 30 degrees. Ayan, ito nga ang una nating inano, yung 30 degrees. So, dito sa 30 degrees na ito, kung mapapansin nyo, itong guhit na to, ay sorry. Ayan, yung guhit na green. Ayan, itong guhit na to, mula dito hanggang dito, alam po natin, sabi ko kanina, unit circle yan. So, ang measure niyan ay 1. Okay? So, mula dito, papunta dito, ba't nanginginig tong ano? Saglit. Ayan, yung color blue na line na yan, hanggang dito sa x-axis, kasi x-axis yan, nasa Cartesian tayo, makakabuo siya ng 90 degrees. Okay? So, therefore, this is a right triangle. So, kung 30 degrees ito, ano po ito? 60 degrees. Very good. Ayun, nag-matter na yung kanina, ano? So this is an example of a 30-60 degrees right triangle. At kung mapapansin nyo, kung ito yung 90 degrees, kung ito po yung 90 degrees, yung katapat po niya, ano po yan? Anong tawag sa side na yan? Hypotenuse. Hypotenuse. So ibig sabihin po ang hypotenuse po pala natin dito ay equal to 1. Okay, ang nawawala ngayon ay itong vertical, yung color blue na dotted lines, tapos itong red. Itong red na to, nawawala po 'yan. So ibig sabihin nawawala po si shorter leg at si longer leg. Pero may hypotenuse tayo na 1.
Okay? Kung mapapansin nyo, si shorter leg po ba ay katapat po nino? Ni x-axis po ba o ni y-axis? Si shorter leg, nasan po ba si shorter leg? Yung color blue o yung color red? Yung color? Blue po. Yung Blue color po. blue. Katapat siya ni? Y-axis. Very good. Ang katapat niya ay si y-axis. Tapos si longer leg niya, kulay red, katapat naman siya ni, or kahilera siya ni x-axis. Okay. So para makuha natin yon, gagamit na tayo ng formula ngayon. Okay? Ang makukuha muna natin dito is si shorter leg kasi may hypotenuse tayo. Balikan po natin yung formula ni hypotenuse. It is shorter leg times, ano po? Times? 2 po. 2. Times 2 2. po. Okay, so palitan lang natin sa formula yung hypotenuse kasi may hypotenuse tayo na 1. So papalitan lang natin yan ng 1 equal to the shorter leg times 2. Tapos magiging 1 yan equal to 2SL kasi manultiply na natin. So para makuha si SL or the shorter leg, i-divide lang natin both sides by 2 para ma-cancel yan. So meron na tayong shorter leg that is equal 1/2. So dahil y siya, ang y natin dito ay 1/2. Okay? Tapos si longer leg naman, paano makukuha si longer leg? Shorter leg Shorter leg times 3. square root of 3. 3. So, meron na tayong shorter leg. Ano po si shorter leg natin? This is 1/2. Tapos, multiply lang po natin sa square root of 3. Again, kapag wala namang denominator, minumultiply lang natin siya sa numerator. So, 1 times square root of 3 ay square root of 3 over 2. Kaya yung x natin dito ay square root of 3 over 2. So, dun po yan nakuha. So, ang x natin kapag 30 degrees, check nyo nga yung kinopyan yung table. Diba? Sa 30 degrees, ang x natin ay square root of 3 over 2. Tapos, ang y natin ay 1/2. So, dun po natin nakuha. Yun, no? Hindi lang po basta-basta may table. May pinanggalingan po yung table na yun. Okay? Okay. So, yan po yung sa 30 degrees. Punta po tayo. So, tapos na tayo kay 30 degrees, punta tayo kay 60 muna. Ayan. Kay 60 degrees, kung mapapansin nyo, parang bumaliktad lang siya eh. Kasi ito nga yung blue natin. I hope nakikita nyo pa rin ito, no? Ayan. Kanina 30 degrees, so ngayon 60 degrees. So, itong blue na line na to, tapos itong red dito, pag nagdugtong sila, makakabuo ulit ng 90 degrees. But then again, ito mula sa center of the circle papunta dito, yung green line na yan, 1 pa rin po yan, ha? 1 pa rin kasi unit circle nga po siya. So, ang hypotenuse pa rin natin dito ay 1. So, ang nangyari ngayon, kung 60 degrees ito, so matik, ito naman yung magiging 30 degrees. Tapos shorter leg na tong red, tapos longer leg na tong blue. So, ang mangyayari lang, dun sa 30 at 60, magbabaliktad lang yung x, tsaka yung y. So, ang x na natin dito ay 1/2, tapos ang y natin ay square root of 3 over. So, nagpalit lang ng pwesto yung x tsaka y, pero the same 30, 60, 90 pa rin siya. Katulad po kanina sa 30 degrees. So, kung mapapansin nyo nga, nagpalit lang ng pwesto yung x and y. So, kung kanina, ang x natin ay square root of 3 over 2 at ang y natin ay 1/2, sa 60 degrees naman po, ang x natin ay 1/2 tapos ang y natin ay square root of 3 over 2. So, yun lang po. Mas mabilis na, no? Kasi ay nagpalit lang sila ng pwesto. Okay? Question.
So doon po nanggaling yung sinend namin sa inyo na mga table. Meron pang isa ha, hindi pa tayo tapos dahil pupunta naman tayo sa, okay, punta tayo sa 45. Ipat ko na to dito. Okay, 45, 45 na tayo. Okay, 45, 45. Here we go. Sa 45, 45, etong color green natin, 1 pa rin siya. Kasi galing po yan sa center, papunta dun sa circle. So 1 pa rin po yung hypotenuse natin. Tapos ito 45, automatic yung kabila, 45 din. Tapos ito, itong red natin, tsaka yung blue, equal sila. Okay? Equal sila. So meron tayong hypotenuse equal to 1. Tapos paano nga po kinukuha yung yung hypotenuse, yung formula natin ng hypotenuse kapag 45, 45, 90. Square root of 2 times leg. Okay, very good. Square root of 2 times leg. Eh, wala tayong leg. Kasi ang meron lang tayo yung hypotenuse. So, ang gagawin po natin, gagawin natin 1 yung hypotenuse equal to square root of 2 leg. L na lang, ano? Tapos, divide both sides natin sa square root of 2 para ma-cancel to. Ang matitira na lang ay 1 square root of 2. But then again, bawal po may radical sign sa denominator. So, tatanggalin po natin yan by rationalizing. So, i-multiply po natin sa square root of 2. So, pag minultiply po natin yan sa square root of 2, multiply nyo lang po. 1 times square root of 2 ay square root of 2. Tapos, square root of 2 times square root of 2 is square root of 4. Tapos, simplify lang po natin. Copy square root of 2. Tapos, ang square root of 4 ay 2. Tapos, ito, sabi natin, ito ang y, ito yung x. So, pareha silang square root of 2 ngayon. Bakit? Kasi, at kung natatandaan nyo, sa 45, 45, 90, equal po ang dalawang legs. So, yung x and y natin dito ay parehas. Square root of 2 over 2, tsaka square root of 2 over 2. So, doon galing yung coordinates na nakikita nyo ngayon sa inyong mga table. Yung sinulat nyo sa inyong mga notebook last week. Okay po? So, yan po yung, yung tatlong reference angle natin. Yung 30 degrees, yung 45 degrees, at yung 60 degrees. Balik po tayo dito. So, tatlo po yan, no? Ayan. So, yung 30 degrees, ayan, yung 45, tsaka 60 degrees. Tapos, kung mapapansin nyo rin kasi, dun sa Cartesian coordinate system, para mabilis, ito kasi yung makakatulong sa inyo para mabilis nyo makabisado yan. Di ba pinapakabisado sa inyo yan? Okay. So, tingnan nyo ha. Pag 30 degrees, square root of 3 over 2, tsaka 1 half. Parehong positive yan. Tapos, kapag 45 degrees, parehong square root of 2, tsaka square root of 2 over 2. Square root of 2 over 2, tsaka square root of 2 over 2 yung x and y natin. Tapos, pag 60 degrees naman, ang x natin ay 1 half. Tapos, ang y natin ay square root of 3 over 2. Lahat po ng nandito sa side na to ay positive ang x at positive ang y. Kasi kung matatandaan nyo, meron po tayong 4 quadrants. Okay? So, etong nandito po, etong tinuturo ko dito, lahat po yan ay nasa quadrant 1. Pag sinabi natin quadrant 1, yung x ay positive and then ang y ay positive. So, mangyayari ngayon dito, pag pumunta tayo dito sa angle na to, tsaka dito, kung mapapansin nyo, ayan same lang itong angle na to dito sa 60 degrees. Nakikita nyo?
Same lang sila. Yes, Anong sir. pinagkaiba? Anong pinagkaiba? Yung sign. Kasi May dito naman sa part na to ay quadrant 2. Sa quadrant 2 kasi, kung matatandaan nyo, ang x ay negative, ang y ay positive. O, tingnan nyo dito sa part na to. Same lang siya sa 45 degrees. Yung 135. Ito kasi kanina, this is 120 degrees. 120 na to. Kasi galing siya dito, 0 yan. Papunta dito, 120 degrees na siya. So, ang x natin dito ay negative 1/2 and ang y natin ay square root of 3 over 2. Tapos, ito naman, kaparehas niya yung 45 degrees sa kabila. Ayan. Parehas silang square root of 2 over 2 at square root of 2 over 2. Ito naman yung 135 degrees. Ang pinagkaiba lang dito sa quadrant na to, negative. Negative yung x. So, same with this. Pareha siya dun sa 30 degrees. Itong 150 degrees natin. Ang pinagkaiba lang ay negative siya doon, yung x. So pag pumunta naman tayo sa third quadrant naman kasi parehas negative. So ang katapat niya dito ay yung 30 degrees. So ating kung makikita nyo, parehas ang 210 degrees. Ito yung 210 degrees. Parehas ang 210 degrees dito sa 30 degrees. Again, ang pinagkaiba, parehong negative siya dito. Tapos, ito namang 225 degrees, parehas siya dun sa 45 degrees. Ang pinagkaiba lang, parehas siyang negative. Tapos, ito namang ating 240 degrees, parehas po siya sa 60 degrees. 1/2 din po siya, tsaka square root of 3 over 2. Ang pinagkaiba lang dito, both are negative. Punta tayo sa fourth quadrant. Sa fourth quadrant naman, kaparehas niya yung 30 degrees. Yung 300 degrees, kaparehas niya yung 60 degrees dito sa quadrant 1. Ang pinagkaiba lang, positive yung x, yung y niya ay negative. Kasi nasa fourth quadrant na tayo. Tapos ito naman po, 315 degrees, parehas po siya dun sa 45 degrees. Ang pinagkaiba lang, ang x natin dito ay square root of 2 over 2. Tapos ang y natin ay negative. Positive ay negative. Tapos ito naman po, dapat sakto. 330 degrees. Parehas po siya dito sa 30 degrees. So, square root of 3 over 2 din siya, tsaka 1/2. Ang pinagkaiba lang, positive yung x, na square root of 3 over 2, tapos negative yung 1/2. Tapos, aside from that, ito yung kabuuan niya. Ayan o. Aside from that, meron tayong angle dito, yung mga eksakto. Ito yung 0 degrees or pag na-complete yung revolution, siya rin po yung 360 degrees. So yung 0 degrees, ang x natin ay 1. Kasi nga ang radius natin ay 1. Tapos ang y natin ay 0. Pag pumunta naman tayo dun sa 90 degrees, yung eksaktong 90 degrees, ang x naman natin ay 0. Tapos ang y naman natin ay 1. Pag pumunta naman tayo dito sa 180 degrees, ang x natin ay negative 1, tapos ang y natin ay 0. Pag pumunta naman tayo dito sa 270 degrees, ang x naman natin ay 0, tapos ang y naman natin is negative 1. Pero ito kasi kompleto na to sa table, parang sinasabi ko lang sa inyo kung saan siya nanggaling. Tapos, may dalawang klase ng degree pagme-measure ng angle. Isa yung degree tsaka radian. Okay. Ang radian po, etong may mga pi. Yung nakikita nyo, yung color blue dito. Ayan, lakihan natin. Ito yung mga color blue. Yan yung mga pi measure. May mga pi. Ang tawag po dyan ay radian. Ito po yung color blue. Radian. Nauusod ba? Ayan, nauusod naman.
Yung orange naman po, yung mga numbers, yan po yung mga degree measure. So dalawang klase po yan, yung degrees tsaka radians. So kung anong gamitin dyan, depende kung ano yung magiging given. So halimbawa, ang gagamitin ay degrees, so yan yung titingnan natin, yung mga coordinates na yan. Ayan, may kompletong coordinates na tayo. Ayan ba po? Tapos, degrees naman yung, ayan, yung 30, 45, 60, 90, 120, 135, tsaka 150 degrees. So, yun yung dalawang klase ng measurement natin ng angle. So, it's either degrees or radians. By the way, kinukwento ko lang sa inyo kung saan galing yan, pero meron na tayong complete table nito. Okay, ngayon, sabi natin kanina ay ito ay galing sa pagkatapos natin i-discuss to, kailangan na natin i-discuss din yung 6 trigonometric functions. So dito sa special angles, maiiba lang siya ng konti ano. So sine, cosine, tangent. Ano yung inverse ng sine? Cosec. Balik. Okay, pagbalik ta rin ko lang, unahin natin yung cosine. So, ang inverse naman ng cosine ay secant. Mas cosecant naman sa sine. Tapos sa tangent ay cotangent. Okay. May iba lang siya sa special right triangle. Kasi ang cosine natin dito ay siya yung x. Okay? Tapos yung sine natin, siya po yung y. Ang tangent naman ay y over x. Tapos reciprocal niya itong other three trigonometric functions. So ang secant natin ay 1 over x. Ang cosecant naman ay 1 over y. So syempre ang cotangent natin ay x over y. Okay, kopya nga muna. Natatapos na rin naman tayo. Ang mahalaga lang dito, meron tayo nung table na binigay ko, no? Kung kabisado nyo naman yun, you don't need to solve. Yun nga lang, pag hindi nyo kabisado, magsusolve talaga kayo. Kaya ito yung gagawin natin. Kapag hindi nyo talaga kabisado, yun nga lang, magsusolve kayo. At dapat nakakabisado nyo yung mga coordinates. Ano ba yung x, ano ba yung y. Okay. So halimbawa ganito siya ginagamit. Okay, so meron akong ipapakilala sa inyong symbol na tinatawag na theta. Ayan. Theta. Ganda ng sulat. Ayan, theta. Tawag natin dyan ay theta. Ito po yung angle natin, yung measurement ng angle. Halimbawa, tinanong. Kasi ang mangyayari dyan, cosine theta, sine theta, tangent theta, secant theta, cosecant theta, tsaka cotangent theta yan. Ngayon, yung theta na yan, kung ano yung given na angle, yun yung hahanapin nyo. Halimbawa, ang nilagay ko dito ay cosine 30 degrees. Diba, ang cosine 30 degrees, ang cosine natin ay x lang. Ano po ang x sa 30 degrees? Hanapin po natin dito sa unit circle. Ayan, hanapin po natin. Ano po ang x sa 30 degrees? Ang x sa 30 degrees ay square root of 3 over 2. Kaya pagpunta nyo dito, ang cosine 30 ay square root of 3 over 2. Ganun po siya ginagawa. Kaya kung kabisado nyo siya, walang problema. Ilalagay nyo na lang. Halimbawa, sine 45 degrees. Ano yung sine 45 degrees? So kung hindi natin kabisado, babalik tayo sa unit circle. Pupunta kayo sa 45 degrees. Punta kayo sa coordinate niya. Ano nga po ulit ang sine? Ang sine po natin ay
Y. Ano po yung Y dito? Square Ang root Y of po dyan 2 ay over square root of 2 over 2. So, ang sin 45 ay square root of 2 over 2. 2. Kung kabisado nyo siya, walang problema, ilalagay nyo na lang yung sagot. Halimbawa, cosine 180 degrees. Tandaan nyo, ang cosine ay x. Negative 1. Very good. So, ang x natin dito ay negative 1. So, ang cosine 180 is equal to negative 1. Kung mapapansin nyo, lahat po yan ay nandoon na sa table nyo. Binigay na lahat sa inyo. Halimbawa, tangent naman, ang sabi ay tangent 30 degrees. Ang tangent natin ay y over x. Ano po ba ang y sa 30 degrees? Tayo dito, ang y sa 30 degrees ay 1/2. Tapos ang x, Square root of 3 over 2. square root of 3 over 2. Ganyan lang yan. Tapos equals, kasi simplify natin yan, magiging 1/2 times, kasi division to, division. Dahil kukunin nyo reciprocal, magiging times siya. So, babalik na rin nyo lang itong square root of 3 over 2, magiging 2 over square root of 3. Tapos, multiply nyo na, 1 times 2 is 2. Tapos, 2 times square root of 3 is 2 square root of 3. Tapos, makakancel yung 2. Ang matitira sa taas ay 1 na lang over square root of 3. Tatanggalin yung radical sign. So, i-multiply sa square root of 3 over square root of 3. So, multiply nyo yan. 1 times square root of 3 is square root of 3. Tapos, square root of 3 times square root of 3 is square root of 9. Tapos, simplify nyo. Copy square root of 3. Tapos, square root of 9 is 3. So, ang tangent 30 ay square root of 3 over 3. Again, nandun na po yan sa table nyo. So, kung kabisado nyo ang table nyo, isusupply nyo na lang yung sagot na nasa table. Makukuha nyo na agad yung tangent 30. Okay? So, paano kaya kapag secant naman? Let's say, wait. Secant 30 degrees. 2 1 square root of over, ano yung x natin sa 30 degrees? square root of 3 over Square root of 3 over 2. Tapos, i-reciprocal nyo pa yan. 1 times, mababaliktad siya, 2 square root of 3. Tapos 1 times 2 square root of 3 is 2 square root of 3. Tapos, tatanggalin nyo ulit yung radical kasi bawal sa babayan. So, magmumultiply ulit tayo ng square root of 3. Pang discussion talaga to pag nasa face-to-face eh. 2 times square root of 3 is 2 square root of 3 over, tapos square root of 3 times square root of 3 is square root of 9. Tapos 2 square root of 3, copy nyo lang yan, tapos square root of 9 is 3. So, ang sagot ay 2 square root of 3 over 3. Again, makikita nyo yan sa table nyo. Tama po ba ang secant 30 sa table nyo? Opo. Ayan. Opo. Yun nga. Kung hindi nyo kayang mag-solve kasi nga yung iba hindi talaga na-master yung radical sign, ano? Lumabas po yan nung third quarter exam nyo na medyo mababa tayo sa radicals. So, the other way para masagutan nyo yung mga tanong dito ay kabisaduhin nyo yung buong table. Kumaga pag tinanong ko, halimbawa, mas sasagot nyo agad eh. Cotangent 145. Ay, 135. Cotangent 135. Titingnan nyo lang yung table nyo. Ano nakalagay doon sa table nyo? Negative 1 po. O, diba? Negative one. Mabilis lang. So, kung kabisado nyo yung table, you don't need to solve.
Yun lang sinasabi. Tapos talagang dati pinapakabisado talaga yan. Yun nga lang, yung magagaling sa math, hindi sila nagkakabisado talaga. Mas okay sa kanilang sinosolve kaysa pinakabisado. Katulad ko, hindi naman ako kabisote. Hindi ako kabisote. So, ang ginagawa ko, sinosolve ko na lang. Ang talagang kinakabisado na lang na dito, yung mga coordinates. Alam nyo ba, balikan natin dito. Ang kinakabisado lang nila yung 30, 60, yung 30, 45, tsaka 60. Yan lang ang kinakabisado nila. Itong tatlo na to. Kasi the rest, parehas na sa kanila. Dapat lang alam mo ano yung mga parehas sa kanila. Tapos magkakaiba lang ng mga signs. Tapos dito, dito, dito. Yan. May isasend ako sa inyong unit circle sa ating GC para kung hindi nyo kayang kabisaduhin sa table, baka mas madaling kabisaduhin nyo na sa unit circuit. So, isasend ko rin yun sa GC nyo later. Okay, so yun lang naman yung i-explain ko ngayon dito. Tapos may ipapagawa kaming activity kasi pinakabisado naman talaga namin yun sa lahat ng grade 9 students. Yung iba nga nagvi-video na sila pero sabi ko patagalin ko muna sa inyo. So bukas magbibigay na ako ng activity for 2 days. Isasama nyo na po yun sa ipapasa natin sa Thursday. Okay? Hindi na ako magbibigay ng Wednesday. Bali yung ibibigay ko later, tomorrow, yun na po yung activity nyo for 2 days. Okay? So, mostly tungkol yun sa 30, 60, 90, tsaka sa 45, 45, 90 degrees. Tapos may freebie akong exercise. Ito nga yung ginagawa natin dito. Pero mas maganda siguro kung itatry nyo din sa sarili nyo, ano. Yung halimbawa, ang mga tanong ay, what is the value of cotangent? What is the value of cotangent 60 degrees? Siyempre, meron kayong table, di ba? Cotangent 60 degrees is square root of 3/3. Galing sa table yon. E di may sagot na kayo agad. Pinakabisado ko nga sa inyo eh. Yung totoong nag-aaral talaga. Pero okay lang naman. Sige, kung anong way nyo para matuto. Kung kabisado nyo naman siya, better na wala kayong tinitingnan. Okay? Kasi magbibigay ako ng dalawang activity. Unang activity yung kanina, yung sinosolve natin yung walang side. Dun sa 30, 60, 90, tsaka sa 45, 45, 90. Tapos yung pangalawang activity, eto nga yun, yung hahanapin nyo yung tangent 45, cotangent 135, kung ano yung binigay kong angle or theta. Kung ano yung binigay kong theta. Ito yung ginagawa natin dito. So kung ano yung binigay kong theta, hanapin nyo lang. Yun nga lang sabi ko nga, binigay ko sa inyo yung table nito. So nasa sa inyo na lang kung paano nyo siya sasagutan. The way na matututo kayo. So mas maganda kabisaduhin nyo muna din ngayong araw para matest nyo din talaga sa sarili nyo na yung pagsasagot nyo dun sa activity na yon dahil kabisado nyo or dahil marunong kayong mag-solve. Okay? So, yun lang naman for this session. Meron po ba kayong question?